Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Lahat nagimbal sa pasabog ni VP Sara, PBBM ay may tambalisa. Tinapos na. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, ilalabas na kaya bago ang SONA or during the SONA yung video na sinasabi ni Madam Maharlika. Nako po So ito mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Well, di ko masagot di ba? Kung ano talaga magaganap mga hito. Pulburon, alkitran flavor ang iyong jutak, hindi ka talaga magpapag-isip ng. Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Grabe yung mga, sabi ko nga, yung kanyang mga one-liner, two-liner statements sa kanyang mga interview, mga kababayan. Dahil recently, tinanong si Inday kung ano daw ba talaga ang reason kung bakit siya ay nag-resign. So, based sa kanyang statement, na kailangan ng sit-down o kailangan mag-meeting sila ni Ngagva, Marcos Jr., Singhuter, na dahil may mga nagkabuhol-buhol yung kanilang mga layunin, about sa trabaho. And you know that already kung ano yung reason ng pagkabuhol-buhol, di ba? So yan mga kababayan, naniniwala ba kayong nagkabuhol-buhol nga, no? Yung kanilang mga layunin, no? Aba talagang nagkabuhol. Eto, opinion ko lang mga karibin natin bilang isang nakatira dito sa Pilipinas. Talagang yung mga pinangako po nung kampanya pa lang, no? Wala parang wala naman tayong nararamdaman na ganun talaga. Ibig sabihin mga karibin natin, hindi po nila isinapuso, isinagawa yung kanilang mga pangako nung eleksyon pa lang. Ito ang hirap pag puro lang, no? Pangako lang mga karibin natin, walang gawa. Etong mahirap kasi taong bayan po talaga ang masasaktan. Paano masasaktan? Lahat tayo ay umasa, di ba? Na magbabago ang Pilipinas. Pero mas lalong lumala. Sabi nga ng iba mas lumala pa sa panahon ni Noynoy. Di ba? Sa palagay niyo mga kababayan, mas malala pa ba sa panahon ni Noynoy ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Kung ikaw ay nasa Pilipinas, malamang masasagot mo yan. At sa palagay ko po ay opo. Diba? Nung bago daw siya pumayag na mag-tandem as Vice President, may mga pag-uusap sila like personal, of course, personal, and tungkol sa trabaho. Kaya si Inday Sara ay napapayag. Well, alam ko na yung personal na yan. Okay, ulitin natin. I know, not personal. Yung pangyayari na yan. Okay? Na-report na natin yan dito sa inyo in the past. Pero balikan natin, mga palangging. Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Ahas talaga si lipunan. Pero gusto ko lang balikan ng eksena, di ba? Kaya na, I don't know, ayoko naman sabihin ito yung sinabi ni Inday. Pero ito yung akin lang sa puting ahas, di ba? Ayon sa ating puting ahas, kaya si Inday ay napapayag ni Marcos Jr. at ni Senator Amy Marcos kasi nga nabudol siya. Nabudol ni Marcos Jr. at ni Senator Amy si Inday. At binudol din ni Marcos Jr. yung kanyang kapatid. So, ganun talaga. Ganun ang DNA ng isang bangag.
So, ibig sabihin pala mga kababayan, within the family, naggagamitan po sila. Ha? Within the family of Marcos. Mga mangga rin pala sila. Kahit pala yung mga bungang mangga, sa bagay, hindi mo lahat masasabi na talagang quality ang isang bunga. Minsan kasi ang isang bunga or sa isang tangkay, di ba? May isang bulok dyan. Or may maasim at matamis. Di ba? Na mga bunga ng mangga. Pero ano pa man mga kababayan, mangga pa rin yan eh. Manggagamit pa rin yan. Kapag sabi nga kapag ikaw ay wala sa tamang kaisipan at ikaw ay nababalot ng pulburon, pulburon flavor, whatever flavor o pulburon alkitran flavor ang iyong jutak, hindi ka talaga magpapag-isip ng tama. But anyway, alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang chika boom boom na what? Kasi ang usapan talaga dyan, ayon sa aking juting jahas, na si Amy Marcos at si Inday talaga ang magtatandem para daw sa pagbangon ng Pilipinas. Dahil alam ni Amy na yung kapatid niya talagang sumisinghot ng pulburon. Kaya nga nabudol din tayo. Talagang nabudol talaga tayo. So, naalala nyo dati during the campaign, mayroon pang marriage made in heaven kung saan si Inday ay nagninang sila somewhere in Cavite ba yun? Kasama si Kuting, yung mga ganong dramatization. Nabudol talaga si Inday kasi sabi ko nga, yung pag-inobserbahan mo si Inday Sara, unang-una, she's young, at nakuha siya sa mabulaklak ng mga pananalita, at ganito kasi talaga yung mga scammers. Ang mga scammers, ang mga budolero at budolera ay gagamit talaga ng mga matalinhaga, Mga scammers daw mga kababayan, sabi ni Madam Marlica. Pero, di ba, may kumalat po kasi sa Facebook, no? Yung paglagda ni President Bongbong Marcos Jr. No, sa isang batas na kung saan ano ba yun? Parang anti-scam. Anti-scam mga kababayan. Paano naman tayo maniniwala? O yan mga karibe natin ha. Paano naman tayo maniniwala dyan sa batas na yan kung mismo yung mga namumuno sa ating bansa ay parang ganun ang ginagawa? Nako po mga karibe natin ha. Diba? Gagawa ka ng isang batas wherein sa akala at inaakala nga ng taong bayan na ikaw mismo ikaw mismo na pinuno ng ating bansa ay yung ginagawa. Paano natin hindi masasabing ginagawa beruin nyo na scam talaga tayo nung sinabi niya nga pabababain natin ang ng bigas, presyo ng bigas ang 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba? Scam yun kasi hindi naman natupad. Natupad nga nila, sa bagay, natupad rin mga 29 pesos, pero ang problema naman yung quality. Nako naman, scam pa rin, di ba? Scam pa rin, kahit pa yan sabihin natin na 5 piso na lang yung kilo ng bigas, pero yung quality naman ay hindi makakain ng tao. Scam pa rin po yan. bulaklak na salita. Gagamitin pa nga yan ang Diyos, gagamitin pa niya yung pamilya para lang mabiktima ang isang binibiktima. Katulad ni Inday Sara. And now, so yan mga kababayan, eto, ko lang, expand ko lang yung sinasabi kanina ni Ma'am Marlica na Diyos, ginagamit yung Diyos, no? Yung ginagamit po yung Diyos. Marami po niyan sa sa mga kongreso or congressman, di ba? Si Congressman Abante, panay po ang sa Bible ibig sabihin po mga karibin natin, pag gumagamit, kasi magkaiba po ang simbahan at saka estado ang gobyerno, di ba? Ngayon, pag pinag-isa mo yan, mga karibin natin, isa lang po ang ibig sabihin yan. Gahaman ka sa kapangyarihan. May kapangyarihan ka na nga sa simbahan, gusto mo pa ng kapangyarihan sa gobyerno. Diba? Baka gusto mo na rin maging Diyos.
biktima ang isang binibiktima katulad ni Inday Sara. And now, nakita nyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. So, dun sa statement ni Inday, alam na natin na talagang binigo siya ng Bangag Jr. sa mga pangako niya patungkol sa trabaho para sa Pilipinas. Dahil nakita nyo naman, di ba, according to Bangag Jr. during the campaign, na itutuloy niya yung continuity, okay, sa mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte. Alright? Napakaganda yon. Ulitin natin, there's no perfect administration. But at least during Duterte time, marami talagang mga infrastructure na mga pinatayo si Palangga. Okay? Si Pangulong Duterte. Pero kay Kuting, anong pinatayo niya? Diba? Pinatayo niya mula sa pagkadapa, ang mga smugglers, sindikato, mafia, lahat yon pinatayo niya. So, binudol tayo. Diba? Ano pa ba yung mga pambubudol sa atin ni Bangag, diba? Imagine mo yung drama niya na friends to all, enemies to none. Hindi tayo makikipag-away. Isang bahing lang yan, Marlica. Diba? Ang interview natin in the past, isang bahing lang ng China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay friends to all, enemies to none, chuchu-chuchu. Isa yun. Kapag ako ay nahalal, 20 pesos na bigas ang pabababain natin ng 20 pesos kilo na bigas. Ang mga OFW, makakauwi na sila. Ang pag-abroad ay isa na lamang choice, hindi na necessity. Mukhang ginaya niya pa nga yung speech na yun kay Lene Robredo. Right? Remember that. So, I don't think na irreconcilable. I think ang kanilang pag-balljack nila kay Inday Sara, pag-hire ni Liz Satanas ng mga ops, black ops, ang pag-hire ni Liz Satanas ng mga bots, ang pagbayad ni Lisa sa mga mainstream media to destroy Inday Sara ay kahit kailan hindi mapapatawad ng mga palanggang gising. Okay? So now, malinaw dahil si Inday ay nagbigay na nga ng statement na hindi siya a-attend sa sa state of nothing achieved ni Bangag Jr. At ang sabi niya, manonood lang daw siya, mananatili lang daw siya sa Maynila, baka hindi natin alam. Meron pa bang magaganap na SONA? I don't know. It's up to you. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Yes, yes. Hindi ko masagot Di ba? Kung ano talaga magaganap mga hitad Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Anyway, ngayon mga palangga, eto lang yan. Si Ma'am Rebecca Ugata, si Barkadahan Forever, okay. Bakit kailangan matanggal na ni Bangag? Nagsalita na ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Recently, yung Pulse Asia, 'di ba? Kung tutusin, kayang bayaran ni ni Bangag Jr. Liz Satanas para i-twist ang trust rating result. Pero bagsak si Marcos Jr. Patuloy siyang bumubulusok. Okay? Last time yung nag-release siya ng trust rating 57%, now 52%. While Inday sa tabuan 71%. At Mindanao and Visayas, Mindanao, sunod-sunod 95% siyang palangga ng mga Mindanao. Ibig sabihin nagtitiwala kay Bangag, hindi nagtitiwala kay Bangag Jr. at kay Inday ay talagang bonggang-bongga ang pagtitiwala ng taong bayan. Okay? At tignan niyo naman yung demeanor, di ba, ni Inday. Talagang very kalmado siya at pa-cute-cute lang ang hitad. So yan mga kababayan, wala pang ang ginagawa dyan si BP Sara no? Pero sila todo effort na sa pang-aayuda pero bagsak pa rin po ang ratings, no? So well mga kababayan, sana nga po mailabas na po yung video yan. Ako may duda po ako baka sa People's Zona bukas kasabay po yan ng Zona ng Pangulo, yung People's Zona.
Sana ipalabas nila yung video niyan para at least malaman ng taong bayan. Para unforgettable talaga ang SONA, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Maging unforgettable. Ha? Yung SONA. Yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright? Maraming